Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor natin na si Typhoon Uwan. Si Typhoon Uwan nga po ay patuloy nang lumalayo sa landmass ng ating bansa, pero yung kanyang diametro ay abot pa rin po yan sa western section ng Luzon. Asahan pa rin po natin yung mga pabugso-bugso ng hangin at may mga kasamang pag-ulan dito nga po sa parte ng Ilocos region. Dito po sa may Pangasinan, La Union, asahan pa rin po natin na yung pinaka-extended wind pa po niyan ay umaabot pa po yan hanggang sa parte ng Metro Manila. At sa ngayon nga po, sa mga susunod na araw, wala naman po tayong minomonitor na posibleng sama ng panahon. Posible nga pong lumakas o bumugso ng malakas yung northeast monsoon o yung amihan. Pero sa November 24, meron po tayong namataan na posibleng sama ng panahon o posibleng tropical depression or mahinang bagyo sa may southeastern portion ng Mindanao. Nakita po yan ng advanced prediction ng European Center. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, November 11, patuloy na nga pong lalayo ng kalupaan pa itong si Typhoon Uwan at magiging maayos at maganda naman lagay ng ating panahon. Pagdating naman po ng November 12, magiging maayos at maganda ang lagay ng ating panahon at pagdating naman po ng November 13, patuloy nga pong makaka-apekto na muli dahan-dahan sa ating bansa itong northeast monsoon at yung easterlies nga po, at magkakaroon tayo ng mga kumpulan ng kaulapan sa eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng November 14, patuloy na po lalakas itong northeast monsoon at pagdating naman po ng November 15, easterlies at amihan po ang makaka-apekto sa ating bansa at meron din po tayong shear line na posibleng magdulot po yan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Pagdating naman po ng November 17, asahan nga po natin medyo mas malakas ang bugso ng easterlies kumpara po sa amihan at pagdating po ng November 18, dahan-dahan naman po muling lalakas yung amihan at yung shear line po dito mapapansin natin magpapaulan po yan sa northern Luzon at eastern section ng northern and central Luzon. Pagdating naman po ng November 19, patuloy nga po lalakas yung northeast monsoon at asahan natin maulan po sa parte ng northern Luzon at ganun din po sa eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng November 20, asahan po natin easterlies po at northeast monsoon na nakaka-apekto sa ating bansa. At pagdating po ng November 21, patuloy nga po na northeast monsoon ay makaka-apekto sa ating bansa. At pagdating po ng November 22, apektado pa rin po ang extreme northern Luzon ng northeast monsoon. At pagdating nga po ng November 23, magkakaroon tayo ng low pressure area dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may southern portion ng Mindanao. Pagdating naman po ng November 24, ito nga po posible pong itong low pressure area na to ay mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon nga po, posible po pumasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility pero mataas din po ang posibilidad na ito po ay malusaw, Pero hindi pa rin natin i-roll out yung posibilidad na ito po ay umangat patungo nga po sa parte ng Mindanao or ng eastern section ng Visayas. Pero again, inuulit nga po natin yung ating advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan ng ating European Center. At malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na nakaka-apekto sa ating bansa. Nag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.